Mga misis, tsak na mapapasana all kayo sa kwentong ito. Sa isang barangay kasi sa Lanao del Sur, akalain nyo ang mga naglalaba, mga mister. Dahil sa sunod-sunod na mga isyo ng hiwalayan kamakailan sa showbiz, marami tuloy ang nagtatanong, ngayon, meron pa bang lalaking loyal? Yes, of course. Yes, kung may dadating. Wala na po, kapalit-palit na yung mga eh. Oo naman po. Ito nga po siya, oh. Mga mosang at marites, ang bagong tawag ngayon sa mga chismosa. Ito ang nakarating sa inyong mare. Di umano ang mga mister sa barangay Lorenzo, Balabagan, Lanao del Sur. Ever faithful daw sa kanilang mga misis? At ang pagmamahal daw nila kay misis, aba, ipinapakita raw nila sa pamagitan ng paglalaba. Katunayan, ang madalas nga raw madatnang nagkukuskus piga sa kanilang ilog, sina mister. Si Norbert, kilala sa kanilang barangay na Tigasin, Tigasaing, Tigaayos, Tigalaba. Ako'y naglaba kung pag magsakit akong asawa. Ako'y mangdungag, ako'y manghugas og plato, at saka maghanap akong tambal, painumain. Pero kapag napupuno na si Norbert, siya na mismo ang naghahamon. Hiwalay na kung hiwalay. Hiwalay ang dekolor sa puti. Sabay bit-bit ng batya, balde at kanyang mga labahin papunta sa ilog. Brasan ako, niya, lorinan ako, then kusukusuhan, then walang buling. Malipayon ko, kanang manglaba ko, niya nako'y kasulti, niya napoy ka, chika-chika, akong mga best friend. Honey, my home. Pagkatapos maglaba, Nabi, kahugaw inili tamit o paniligat tambit. Manilig ka, kasi galing ako ng eskwelahan. Ayaw ko nang makalat ng bahay. Nung ito ingon sa akong asawa, gilinisan kong bahay, nanarapo ako. si Norbert, todo kayod din sa koprahan. Ayaw lang po ni sa kayuhan sa akong mga anak. Kawawa naman ang asawa ko kung hindi ko tulungan. Pero dahil sa mga ito, si Norbert tuloy madalas nakakantsyawang under. Ako lang ipalapos ako sa akong dalunggan. Mahal na ako akong asawa. Balaka sa isulti nila sa kuha. Dahil ang paglalaba, maliit na bagay lang daw kumpara kung paano siya nagbago para sa kanyang misis. Si Norbert kasi aminadong dating marupok at gago pagdating sa alak. Sige kog atoon sa akong mga kauban mag-inom. Basta talimuan akong sanina og asa ka baba, masuko jud akong asawa na og ilimnon. Hanggang natauhan na raw siya. Sige magugko ko sa kasaban sa akong asawa kay asig magsakit ko sa inom lang, wala mi kwarta ug wala mi kapalit og tambal. Upat na katuig wala ko nag-inom. Pinigay lang ko na. Nagpasalamat ako sa kanya dahil nagbabago na po siya talaga. Hindi na po siya naglalasing. I hope and I pray na hindi na siya babalik sa dati. Di ko maulo kay wala ko gi-under niya. Alam pud na ako sa akong kayuhan. Nadatnan din namin dito sa ilog na naglalaba, si Ramrick. Nakakatawa talaga yung pagpunta mo ng spring, pag sabay-sabay kayong maglaba ng mga kabarkada mo, yung kantsawan, maglaba na tayo mga parikoy, kasi walang maglalaba. Ang kanyang misis kasi namamasukan sa Maynila. Hindi kasi sapat ang kita niya bilang tractor operator. Kaya LDR o long distance relationship sila. Medyo mahirap po kasi lalo na ngayon, mahirap maghanap buhay. Sa tuwing namimiss na nga niya si misis, pinagbubuntunan niya ang damit nito. First time ko kasi nalaban yun, doon namimiss ko pag nasuot ko, tapos pag nalaban ko na, doon na lumalabas yung parang siya pa din yung nagsusuot. Sa gitna ng pangungulila, si Ramrick nakahanap ng karamay sa kaibigang si Eduardo. Teacher sa Leyte ang misis ni Eduardo, kaya mag-isa ring inaalagaan ni Eduardo ang dalawa niyang anak. Para hindi malungkot, si Ramrick inaya as a friend si Eduardo na maglaba sa ilog.
excited din po sapagkat pagdating ng linggo, doon naman din kami magkasama-sama. Kadalasan nga raw, inaabot sila ng 2 oras sa paglalaba. Masaya po ako kung magkasama ko maglaba po sila Ramrex. At kung ang mga babae panay chismisan habang naglalaba, sila naman daw Pag marami kami, minsan hindi maiwasan yung habang naglalaba, may konting alak, tuba. araw-araw namang naglalaba sa ilog ang isa pang mister, si Arturo. Pero sa bawat kusot at hampas niya ng mga labahin, kapansin-pansing may diin. Ang misis kasi niya, di umano, mahigit 2 taon nang nawala na parang bula. Anak man jud siya na manarbaho siya. Then tapos wala dahil siya ming uli. Ambot, asa na karong gibutang. Duha na kapinsya jud wala ming uli. Sukan sa pagwala sa akong asawa, ako na naglaba. Then ako'y naglungag para makakaon akong mga anak. Usahay na maglaba ko, kuso na ko, mauna-una na ko kong asawa. Pero si Arturo may ikinumpisal. Malaki raw ang naging pagkukulang at pagkakasala niya sa kanyang asawa. Kaya hindi na siya nito binalikan. Iwalay kami sa asawa ko, kaya lasinggiro ako. Nahanap namin ang dating misis ni Arturo, si Irene. Matagal ko nang kinimkim. Kala ko okay siya na magiging asawa ko. Sabi niya sa akin, Mama, si Papa naglalasing na naman. Sabi ko, sabi ng Papa ninyo, mag-i-stop na daw siya maglalasing. Labandera raw talaga siya sa bayan nila noon. Pero hindi raw sa mga damit siya pigang-piga, kundi sa dati niyang karelasyon. Natrauma ako sa kanya pag malasing siya. Wala siya sa sarili niya pag malasing siya. Hanggang dumating yung punto na siya, yung mga bisyo niya. Ayaw ko na talaga. Samantala, si Arturo, pinagsisisihan na raw lahat ng kanyang nagawa. Nagbasol ko sa akong asawa, laubog ko. Bago ko kay para sa akong mga anak, o para sa iya. Irene, pwede mo pasaylo ako. Matagal ko na yan siya pinatawad. Pinili ko na lang yung sarili ko na lumayo sa kanya para din sa akin. Sa kabubuti ko din yun bilang babae. Katulad ng kanilang mga isinampay, umaasa silang balang araw matutuyo rin lahat ng kanilang mga iniluha. Maayos naman kami nag-usap na naghiwalay kami. Sa mga anak ko, mahal ko kayo. Kaya ako nag-ibang bansa para sa inyo. Masaya naman, ma'am. Total, laman ako mga anak. Tambak man ang kanilang mga labad at problema, ang kanilang mga relasyon, makailang ulit mang nagkamantsa, patuloy pa rin silang nagsusumikap para maging malinis at karapat-dapat sa kanilang mga minamahal. Sa lahat ng mga manloloko dyan, huwag niyo pong lokohin ang inyong asawa dahil nasasaktan din sila. Inyong mga asawa, inyong alagaan, di mo magkabi. Looy kayo yung mga anak, isa lang yun yung mahalon forever.